atong i-celebrate ang pagkamaayo, pagkamahigugmaon sa Diyos. Kung sa kada tuig na celebrate ang Valentine's Day, every February, ang kamayo pagkahigugmaon sa Diyos atong celebrate every day. Tungod kay ang Diyos mahigugmaon gayon. Appreciate din nato ang gugma sa atong kanabitong hinigugma, ginikanan, igsuon, kabika sa kinabuhi. Ato gina-appreciate ang ilang gugma bisan tuod o kumitado ra. Unsa makahangin kang gugma sa Dios? Ana mababili ng gugma sa ginikanan. So how much more ang gugma sa Dios? Diba? Sa matag adlaw nagka-failure ta. Sa matag adlaw nagkasitya ta. Pero ang Dios wala gyud mausab. Ang iyang gugma wala gayud mausab. Kita lang gid ang atong pagbati usahay pagkausab. Pero ang gugma sa Dios nagapabilin. Padayon ta sa atong topic about sa paglutos. Mamando na nga ang mga magtutoo moagi gyud og mga paglutos. O mag-describe gani gilutos. Insya dinhi nganong aduna may mga paglutos. Una nga kuan. Tungod kay anaa kita yung espirituhanon nga kaaway. Sa makadaghan mogamit ang yawa og mga tawo nga mulutos ka nato aron mahilayo kita sa Ginoo. Yun siya dinhi sa pinadayag 2 bersikulo 10 siya dinhi. Ayaw hadlugi ang bisan unsa nga imong antuson binangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan. Pagmatinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang turuna sa kinabuhi. Saad sa Dios, di ba? Naadon bisan pag naay mga paglutos pero sa ubos nga kuan naging saad ng Dios. So ano man, ano kailangan lutuson tungod kay nagita espirituhanan nga kaaway. O nag-iingon bitaw nga dugmaan ang imong kaaway tungod kay ang anang tao nga imong kontra o kinsa na imong gikaulitan o kinsa na ang dili mayo ang imong buot. Dili man ka na ang imong kontra. The spirit behind him or her, mao ang atong kontra. Gigamit lamang sila. Kita sa usahay magamit gihapon kung di nakabantay. Di ba? Tungod kay naa na siya. Ano na siya, kumbaga, nagtuyog na siya, nangita na siya, foothold bitaw na asa ta, dito na niya tirahon. So, ang mga paglutos, makasuway kita mga paglutos, tungod kinamon ay kaaway. Di ba? Kung wala kay kaaway, murag hindi ka kabati yung mga inanang senaryo. Kung sa social media pa, wala yung mga basher. Dili masukod ang imong kaligod kung wala yung basher. Same sa pagpangalagad sa Ginoo. Naagit pamiti ang kaaway. Kaya gahulag na siya. Kung asa tama, tikal po. Kung asa ta bitaw mabikil. Iyan din ang sugnuran. Kaya mo nang gingon bitaw ng iyang tuyo is ang paglaglag. Pagpatay. Diba? Muna iyang tuyo sa tuwa. Ikaduha nga rason, tungod kay ang mga panghunahuna sa mga tao nga wala pa dinha ni Kristo sa iyo. Diba? Dili tanan prinsipyo, dili tanan nato panghunahuna insakto. On the process pa ang atong kuan, kumbaga, bitaw ang atong kinabuhi to be a better person. How much more ang mga tao nga lapan kay Kristo? Naging mga pagbangi, masiga din sa Kristohanon ay mga pagbangi. How much more sa mga tao nga wala na kaila sa Ginoo? Kaila siguro sa ngalan, pero wala na kasi natin kung sakit ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. In John 15, ngayon siya diri, 1:15. to 20. Ngayon siya din. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang ikasilagan ni ini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon ang ta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan dipili ko kamo gikan niini kalibutan na kung kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon.
Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Grabe ang gawon sa Dios. Tungod kay ang ubang tao, mananggingon nga kung iya pa sa kalibutan, hiuyon pa ang atong mga una sa kalibutanon. Ang mga desire sa atong kinabuhi, na usahay, dili di ay uyon sa kabubuton sa Dios. Nagi tay mga goal sa kinabuhi, kinsa bay way mga goal gani. Di ba? As long as buhi padanan kalibutan, nagi tay mga pangandoy. Pero ato din hinungduman sa kanunay kung nahiuyon ba kini o naalay ba kini sa kabubuton sa Dios. Kaya usahay, wala ba ang atong human desire? Nga, kuwan day abi na to, okay to, pero ato bangan sa Ginoo dili di ay. Usahay ang atong tinguha, ang atong mga ambisyon sa kinabuhi, usahay na makalimot ta na naday Ginoo. Kung ato ni sing gitinguha nga mga butang, ato sang tinguhaon ang source niini nga maong Dios. So naging mga tao nga dili uyon sa imong prinsipyo. Dili tanan nimo gitihuan nga kuan kanang insakto tug sa uban. Unang adunay di mga paglalis. Di ba? Adunay mga panagbingkil usahay. Tungod kay dili tanan natong ginahuna nga insakto tug sa ila. Usahay pod mayo ang atong tumong sayo ang atong approach. Di ba inana? Gusto ta nga mamaayo sila, gusto ta nga maginabuhi sila nga matarong nahisubay sa kabubuton sa Dios. Tungod sa atong desire nga mausab sila, usahay katuok na sila. Di ba usahay mahukman na nato sila. Munang usahay malutos gyud ta tungod kay dili man coincide ang una-una sa mga tao nga wala pa nakailan ni Kristo. Kung ang imong prinsipyo sa imong pagkatao nga magbinutan ka, bahala o aglaron ka na bitaw ang imong kindness, mahimo bitaw ang weakness sa ilang atubangan. Mahimo na kang foolish tungod sa imong pagkamaayo. Usahay nanha bitaw na mabusahan ang imong pagkamaayo. Sa una-una din na sa uban nga, grabe din na tao dito. Nakita mo rin ba nga, brown, minsan ka na itong buong-buong. Ibig itunto na, nagami doon sa inyo na, di ba? Kayo ito nga, grabe ito, martir. Pero kung sa may akong buhaton nga mo may gitudlo sa Diyos. Di ba? Pero itagaan ko tagkaalam sa Ginoo. So, ato timbang-timbangon. Na usahay, hindi usahay, permite na dili din magka-huyon ang nakailan ni Kristo o ang wala pa nakailan ni Kristo. Lahi-lahi kita ang prinsipyo sa kinabuhi. Lagi ning uban nga bisag kung saan ni mo balik, hindi mabalik lang prinsipyo. Kung saan ni mo istorya, sirado gilang utok. E mao gina ilang prinsipyo. Mo nang usahay, dili worth it ang pakigbangi. Di ba? Usahay bitaw na nasubraan ta sa kaalam bitaw dili man ingon na dili na gikan sa kaalam sa Ginoo wala bitong garbo na sa tao ba. Memorize na nimo tay tanan Bible ba piling ni man sakto na ika bright na ika maayo na ika. Makigbangi ka sa uban. Naay pagsupan na mo kay nangaraan na mo pagpangalagad. Memorize na akong Bible. Ikaw sa inanha ka na murag pa ka ang naka-kuan pito ta sa uban nga kuan na to ba nga ubos ang ilang kuan pito nga tungod ug katakos ay pagbadlong nako kay membro barang ay nanay na ay katandog nga igo ay pagbadlong nako kay anak sa mo di ba inanha usahay dili magkakuan tungod kay usahay ag katandog yun ngayon sa dinhi nga ang sakto ilang ginatawag na sayop. Ang sayop, tama sa ilang mga pagunahuna. So, we cannot deny nga same sa panghitabo karon saba kay sa social media nga about sa transgender. Di ba? Kung ato ging susihon kung anong basihan ginato ang prinsipyo sa Biblia, duha ra gid consider. Pero tungod lagi kay grabe ka bright ang mga tao, grabe na explanation na nani. Ang naka-transition na inanay. So,
Kaya ano ba, may mabagit nga, year 2026 na ta, wala ko mo ka-move on. Diba? Parang ikuan, hindi bitaw nga, kailangan yun nga, dawaton ninyo nga, naagin niya sila, na-excess din niya sila. Pero kung basihan din mo ang prinsipyo sa Ginoo, tuharagin siya. Tuharagin mo siya. So, kung ikaw nga wala ka na kabalo sa kamaturan, wala ka kabalo sa prinsipyo sa Diyos, kaingon ka nga okay. Okay na sila sa insakto. Diba? Napod sila opinion. Pero kung masihan din nato ang truth, ang nag-ingon nga, magamay sa malako nga sala, din na. Diba? Dili na nato kailangan pa ikaw ba bitaw na bitaw ato pang kuan bitaw atong tubag bitaw nga no. Kailangan pa i-explain, kailangan pa i-expound may nanay-nanha. Kung tugdugan dili pa ang pinaagi sa prinsipyo sa Ginoo, mao ra gid na. Diba? Nakasala ko kay na rason ka dagan di ka rason kay nani nga sitwasyon na kuan ako na. Ang ending na ang end point na nakasala ka. We cannot deny the truth. Yes, na kay rason, na kay solid reason. Pero ang end point, nakasala ka. Mao ra gid na. Ang wala, no need na og further discussion. Pero tungod kay wala pa man sila nang sabot sa pulong sa Dios, munang usahay mo insist ta na murag bitaw na over na dayon bitaw na murag pagin ka na ay amo balaan na mga imo di naman mo pakasala na bitaw dayon ang senaryo. Tungod kay dili nila madawat nga ang muna ang tinuod. Muna ang bugtong nga kamatuoran. Nasa ilang una kay year 2026 na. Year of unsa na baka dawat na ang kana nga kamatuoran. Kana nga kuan di ba opinion na wa na sa una mauna siya. Karon wala gyud na usab ang prinsipyo. Sa Ginoo sa una ug karon. Nung atong hinumtumon nga gilaglag ani sa Dios ang duha ka sa syudad tungod kay grabe na ang kadautan. Ang Sodoma ug Gomora ang pinakalig-on nga kana kumbaga kana bitong remembrance asiyop isayo. Muluwas ang Dios pero sayop isayo. Di ba? Ang tawag ni Jesus sa mga gilutos tungod kaniya sa Mateo 5 versikulo 11 padung sa 12 ingon siya dinhi. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao. Ubutang-butangan sa tanang matang sa kadaotang tungod kanako. Paglipay o pagmayak kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Yan siya dinhi. Gitawag ni Jesus nga ang mga nilutos tungod kaniya nga bulahan. Bulahan tungod kay dili tanang tao muuyon sa imong prinsipyo. Labi na kung ikan sa Biblia mingon din na palaban like verse dayon. Namo na ang kamatukuran. Bisan ba unsa ay daw dili na lang gyud ta motong paamor. Mo sana mo sausaw sa isyu tungod kay mingon din naman dayon. Na mao man ang kamaturan. Mo na akong baga kung sa kuan pa research pa nagagamit og mga lain nga mga kuan mga references. Ang Biblia mo'y pinakaligon nga reference. Kung natuon ta sa mga kanang book nga ginasulat sa mga kuan, mga banggiitan nga mga philosopher, how much more ang Biblia? Di ba? Ingon nga, lagi, Diyos sa dayon. Maabot kita na nga punto, tungod kay mao man na ang end point. Nga bisag taon na tugtugi sa mga isyu din sa kalibutan, moen kita sa prinsipyo sa Dios. Moen kita sa bersikulo sa Biblia. Kaya wala man tayo line reference. Di ba? Makakuan din na to, ma-attach gid ang reference nga bersikulo. Tungod kay ang atong opinion pwede sayo, pwede dili. Pero ang Biblia dili gayud masayo. Ang unsa nang gisuwat sa Biblia mahugid ka na. So bulahan dai pero usahay bisan pag-bless ka nanibarog das kamatuoran pero mapuno pud ta sa pag-biyay-biyay o pagbutang-butang, di ba? Na ay
Ana siya, balaan ra na siya sa tubangan sa kadaghanan. Pero Jesus, inana na rin sumpay ba? Ano rin sumpay, dahil na rin pakapin nga, Diyos, may raman na sa tubangan. Hindi na, kasala, magyapon na siya, ay normal. Normal sa tao makasala. Ang dili normal, kanang nakasala na tao, di pa kita mga ipasalo. Nagpuso kita ba, kaya pili na to, kita. As long as buhi patala ng kalibutan, masipiyat kita. Pero dili ipod na to, himuon nga rason. Kay tao ra ta, makasala ta, magpakasala na lang pud ta. Dili po na siya mauwang tudlo sa Diyos. Kadayon ta, unsay mga nagkalain-laing paglutos nga pwede natong mahiaguman. Una, pagbugal-bugal. Diba? Perminti gina. Kung karon murag dawat naman sa dawat na sa society nga may mga naglain-lain na religion. Pero sa una, closed door yun ang una sa tao. Diba? Karon murag dawat na sa society nga may naglain-lain na religion. Pero sa una, once na mo transfer ka or once mabuhalin ka religion, mapuno kita sa pagbugal-bugal. Usahay na itong mga purma, bitaw usahay, maulaw na lang tagpang purma, magsimba, hindi nga, pasturo, purma. Para sa ako, bitaw yung murag blessed ko ngayon, mainan na, bitaw ka nang makakon ko nga, pero usahay, bitaw ang uban kay maulaw. Marag, hindi nila kayo bugal-bugalan sila. Hindi na lang na siguro na ito, no, saan na ito pag-receive. Saan na ito pag-receive ang ginakuan sa tao sa tuwa. In Matthew 5 verse 11, ano siya din lahan ka mo kung bibiyay-biyayon o daw-dawgon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungkol sa inyong pagsunod na nako. So, halag bugal-bugalan ta, kaya napuhat mo ta sa maayo, ang sunod mo ta ni Kristo, bulahan nilahon kita. Pero sa ay sakit na pagkabulahan, di ba? Ikaduha, pagsaway. In 1 Peter, ingon siya diri, Ono Pedro 3:16. Bato ni ang hinlo nga konsensya aron nga kung bugal-bugalan kamo, maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Masahay, bisag hinlo nga tong konsensya, pero sa dihang sawayon ta, kaygo ta, ang anak ito murag sensitive kay ta. Masawayan, magkita magkita perfecto. Murag, makaingon kita nga, normal din na kasawayan tao sa tuwa. Pero kung sawayon ta, tungod sa atong pagsunod ni Kristo, bulahan ta. Yun, bayar ginawa, di ba? Kung sawayan kita tungod sa atong pagkamatarong, tungod din sunod na ni Kristo, bulahan ta. Pero kung sawayon ta sa mga butang nga dili, kaaya-aya, tubangan sa Diyos, blessed gapon ta. Tungod kay correction gapon na siya. Dipindi na lang kung saan na ito napag-take, kung saan na ito, kung saan itong response na ng mga pagsaway. Ikatulo, pagbutang-butang, same verse of Matthew 5 verse 11. Butang-butangan tawag sa iyo. Ay, bitong, bisag wala nakabalo ang mga tao sa kamaturan. Matang nagkuhan na, conclude na lang din sila ba nga, ay na, susunod ko ka na siya, pabalaan-balaan mo na lang nabong po ng ulit patasan. Diba? Usahay, inanabi ya. Tungod bitaw kay, wala sila kabalong nga, tungod kay Kristohano na ta, na-control ta sa atong batasan. Pero usahay lagi, tungod kay sa atong mga past nga mga kuan panghitabo or past bitaw na to nga mga pamatasan. Usahay, butang-butangan na lang tagay na nagyabot na itong batasan. Diba? Pero on the process pa man, dili man yun. Kana bitaw diha-diha ng Kristohano na ka, dili na ka makasala. Dapat perfect na ka sa tubangan, sa mga mata, sa inyong silingan, pamilya, o kinsa pa na diha. Masahay ka butang-butangan. Same sa katong nahitabo ni Juan ba ni Joseph. Nagibutang-butangan siya nga, rape niya si Juan. Diba, na-preso siya tungkol sa pagbutang-butang. Gi-frame up siya, preso balik siya. Pero blessed gihapon siya. Tungkol kay na may gibuhat ng Diyos, sulod sa prisuhan. Diba?
Ay mga butang na aga sinatian na ito nga dili pabor sa ato pero nagi katuyuan. Sunod isang pagsalikway gikan sa mga hinigugma. Ini murag kumintin eh. In Matthew 24, Matthew 24, verse 9. Unya dakpon kumo sa mga tao aron sakito magunya pamatyon. Sakto ba na ay sayo, sorry. Muna pa tayo ni Matthew 10. Matthew 10 verse 35 to 36. Hinoon yan niya ako aron pag magkabangi ang mga anak ng lalaki o ang ilang mga amahan, ang mga anak ng babae o ang ilang inahan, o ang mga umagad na babae o ang ilang ugangan na babae. Ang labing milad na kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingang panimalay. Amen ba? Usahay maog gini. Mabackslide ang Kristohanon tungod po sa ato ang sulod sa panimalay. Tungod kay dili mata masakitan kung ang ibang tao ang mubuhat sa imong. Pero ang ato naging sulod sa panimalay, ang atong mga hinigugma, iba kasakitan mata, paliduron ta, libakunta, dauton ta, masakitan ta, di ba? Pero murag ang ibang tao ang istorya nana, murag dili ra kay bugat. Pero pag ang imo galing sulod sa pamilya, murag sakit siya tungod kay nisalig ka, nahigugma ka nila. Di ba? Sakit siya, pero muni ang gabiton usahay sa kaaway. Ang imo rang pamilya. Kay gusto niya nga gubukod ng mayong relasyon. Huwag di pa hinangnuan na kitadaan sa Diyos nga ato ni masinatian. So, bantay-bantay ka sa itong pamilya. Kasi, gamiton sa kaway ba, puhiton ito nga, bigla, rin na si Wander, rin na simba. Mukha na usahay, di ba? Mayong imong gana, di ba? Excited, di ka masimba. Kalit lang dito ng diaway. Huwag na nang isimba. Nag-iaway na isa maginahan. Dahil nagsimba, nag-isapot ka. Usahay mo na ang gabiton sa kaway. Huwag yung tayo, inanalang yung mga kontra. Pero sabi ko, mga dagpong butang na isyo sa inyong buhay. Kung makapadugmok sa imong instead nga mo, padayon ka, makapawala na bitaw sa, kadasig sa papangalagad tungod kay mismo imong pamilya, inuman na ka. Ay mga inana, usahay ka sa garagid, kani bitaw binaji. Dili ano magiging sa garagid, dati tabo kani binaji, bitaw, gagawang kibigyan, dati payo. Yan naman. Siguro sa akong point na, siguro part bitaw nga murag. Ang inahan ka na bitaw murag makuhan sa anak bitaw nga dili na sa iyahang ang atensyon. Murag inana siguro da, ang magselos ang mama ba na nanaylain labuan sa angkwan ang iyang anak. So, hindi maumagin ni. Instead nga, atong bitaw same na kanan ko alam di ka ng base bitaw sa ato ka obserbaran mo sa kanya dili at di pa yung tungod kay ang inahan niya usay kay silusan ang kuan asawa sa iyang anak kay dili na agkahatagan sa atensyon tungod kay mapokus na pud baya sa asawa tungod kay naminyo naman pero usahay makuan ni usahay sa mga bugangang babae murag naiwan ang competitor bitaw niya ang kuan ang asawa na instead unta nga iyang pingan. Ayaw sa inan ha, maski ang mga binaji kay dili ganahan sa iyang kuan kay sige sa hilabtan. Dili biya kinakalikayan. Sige hilabtan nun kayo ang kuan kanang sani mama. Kay ngano piling nang to competition which is dili unta dapat. Mo ni usa, na dili kay usa ang pamilya tungod kay ay mga kuan bitaw nga sila ra pud ang nakabalo. Unsa hinungdan, unsa pulong dulo sa ilang dili pa ka angay sa isang usa-usa. Di ba? Kasagara ra magid ni kuan kaning papa or kaning kuan bitaw nang kuan nga dili ka iyang ka angayan. Ani ra ni mama o pinaji. Mo gid kasagara ako ka obserbaran sa society bitaw nga dili ka payo. Ano magyud? Ako sa to, ambot kinsa to nag-ingon nga. Kinsa to nga mama nag-ingon nga.
Pag nag-name ko yung partner yung anak, dapat niya ko ampingan, paampingan po sa partner ang iyang anak, hindi na siya mag-uul. So dapat nanatay yung tabiay. Gugmaon ang partner para ang partner po, instead na ma-pressure or mahimong toxic na relation, mahimong goods kaya tungod kay nag-inampinay man, wala nagnilibak kayo. Diba? Di pa reminded na sa Ginoo nga usa ni sa mga butang nga pwede masinatian sa Kristohanon. Ano bitong bahin-bahinon ta instead nga i-unite maski sa church mahitabo niya sa hay. Tungod sa itong mga prinsipyo lagi. Pero ipa-reminded na sa Ginoo nga mahitabo ni siya kung importante gid ang atong maayo nga response niini. Sunod is ang pagdagmal ni buhat 8 buhat 8 Buhat 8 versikulo 3 ingon siya dinhi apan igubot ni Saulo ang simbahan o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutol lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. Salamat sa Ginoo tungod kay dinhi sa Pilipinas accepted na. Pero sa uban nga nasod na sinatian nila. Same sa nahitabo ni Saulo, gibuhat ni Saulo sa una. Sa diyang wala pa siya naka-encounter ni God. Siya usa ang mga tao nga nindagmal sa mga Kristohan niya. Pero grabe ang grabe ang pag-torment sa Ginoo sa kinabuhi ni Saulo. Saulo ito Pablo. Sa tanan book dinhi sa kuan Biblia ka sa dara siya ang nagsulat. Pero niagi din siya na siya ang naghimpos. Siya ang nagdagmal. Kung buhi ka na dinay pod nga karon ng mga panahon na sinatian ni sa uban nga country. Ipamatay, grabe ka worse, ipamatay, mas yung mga bata ipamatay, tungod kay nagsimba. Nangalagad si Ginoo sa tuwa bitaw hindi kay murag ato ra kita for granted ang opportunity, freedom na makasimba sa Ginoo. Pero sa uban bitaw grabe, buhay ang ilang pagpangalagad. Kung nasinatian gini sa atong mga kaigsunan sa laing nasod. Kung pagpatay, mga tugingon, ang pagdagmal o pagpatay na sinatian din sa Kristohanon. Katong mga apostles, wala man nagbutang sa Biblia kung saan mga pamagi na namatay sila pero force gid ang uban. Ang uban nga dahil patiwakit ng gutunga. Dito, dito ang uban gilungguan sa ulo. Ang uban murag fried chicken dito nga gilunod sa nagpukal nga uwin. Grabe ang paglutos nila sa mga sumusunod ni Kristo. Pero grabe kayo ang kamayo ang Diyos. Tungod kay sa na-experience nila, despite sa ilang na-experience, wala gid nila gitalikdan ng Diyos. Nagpadayon sila nga nangalagad, namatay sila nga nangalagad. Kung ingon ba ang Ginoo nga ihatag ko ang corona sa kinabuhi. Nasa una ni fight till the end. Tungod kay na-reward nga giandam ang Diyos ato nga. Mao gini ang mga butang nga pwede mahiluman sa mga sumusunod ni Kristo. So gitagaan na tag-heads up sa Ginoo. Masinatian na ito din. Tungod kay masinatian po din ni Kristo. Tungod kay ang kung unsay gibati sa unsay gibuhat Tagalog mao gid gyapon ang buhaton sa mga sumusunod or unito. Tungod kay mga sumusunod man ta ni Kristo ato gini masinatian. Dili man kini tanan pero gitagaan tag-heads up sa Ginoo. Makasinatitab mga paglutos. Ugandam na ba ang atong magasin-gasin ngayon ng mga butang. Tungod kay kitagaan tag-heads sa Ginoo. Murag time naman siguro, murag lisod na hindi mahuman. So ato na ipadayonon ang gabay na sa sunod na Sunday. May punta sa tanan, God bless to God be all the glory and honor.